So good day mga boss, madam. Di pa naka-release yung unit. Yun, kala namin di na umaandar. Chinek na namin lahat ng mga wires. Yung problema ay hindi na po umaandar yung motor ng fuel pump. So naglagay tayo ng brand new ngayon. So bago ko nasabi mga boss, madam, na fuel pump, chinek ko na lahat ng mga wire, tinester ko na, nag-direct na kami. So yun, napagtanto ko na fuel pump motor yung problema. So yun, ito yung sinasabi ko mga boss, madam, na yun, example, yung unit is na test drive na namin, test drive. Tapos about naman sa yung mga parts na nakalagay sa unit is surplus po mga boss, madam. Di natin alam kung kailan masisira. Pero far naman sa na-release ko mga boss, madam, yun, katulad lang din ng motor fan sa radiator, wala pa naman kung narinig na issue na hindi umaandar dahil nasira yung motor. Ito na tayo mga boss, madam, natagtanto lang na di pa na-release, nasira na agad yung motor ng fuel pump. Mas mabuti mga boss, madam, dito pa sa akin masira para mapalitan natin. Pero pag sakto pa lang sa warranty natin mga boss, madam, papalitan naman din natin yan. Yun, at doon na yun papasok about sa warranty. Example mga boss, madam, chinek ko ng maayos yung unit, na release na test drive ko ng maayos, pero pagdating ng 1 month, 2 months, 3 months or exactly araw ng pag-releasing, hindi umaanda dahil nasira yung ibang parts or tulad nito motor. Tapos na-check ko naman ng maayos yan, kung sakto pa lang sa warranty, iti-change natin yan. Pero pag 2 months, 3 months, mahirap kasi masisi kami na kami naman yung kasalanan. Alam yan ng lahat ng mga buy and seller po mga boss, madam. Gaano pa ka-test drive yan, kung masisira talaga yan. Boy. So tulad dito mga boss, madam, kung hindi na-check, hindi nasira sa amin, na-test drive ko ng 1 month, na-release ko sa inyo, umabot ng 1 month or 2 months, nasira, hindi umaandar. So, minsan talaga mga boss, madam, di namin yan nakasalanan kasi surplus is surplus po mga boss, madam. So, di natin alam kung kailan. Kung sa akin pa nasira yan, ipapaayos ko talaga. Pero, may 1 month warranty naman tayo mga boss, madam. So, ay, abot naman kung hindi pa sira mga boss, madam, tapos papalitan, mas mabuti pa din yung surplus. Kasi surplus is mas matibay kasi sa brand new. Pero wala namang surplus sa mga ganito. So brand new talaga ilalagay natin. Yan. So yun mga boss, itatry natin kung gumagana ba. Mahirap naman ibabalik tapos failure yung brand new. Yan. Very wow. Brand new boy. Peace. So yun na mga boss, madam, uulitin ko. Pag surplus, dapat aware kayo na ginamit na po yan sa Japan. Di po natin alam yan kung paano ginamit, kung saan ginamit, ilang taon ginamit. Dapat talaga aware tayo kung ano man yung masisira sa unit dahil hindi naman po to brand new. Huwag taasan ang expectation mga boss, madam, kasi may unit na may ayusin, may unit na wala. May unit na ang problema is transmission. May unit naman na walang problema, may good na transmission, may pangit na differential, may good na differential, pangit yung transmission, may makinang nag-aalog, i-check kung anong dapat i-check, may makinang okay, yung under chassis naman yung masisira. So wala pong perfecto mga boss, madam. So kung may sira man na pasa-releasing, dapat lang talaga pag-usapan ng maayos kung anong dapat gawin kasi nga di natin hawak yung unit. Dahil tinest drive ko naman din ng maayos yan, di ko naman yan pinabayaan pag-releasing. Kung ano yung problema sa unit mga boss, madam, na nasa sa akin pa, ipapaayos ko din naman yan. Tapos kung sakto pa sa warranty, iaayusin natin yan. Pero mahirap mga boss, madam, kung umabot na ng 2 months, 3 months, tapos may masisira, mas mabiblame yung pinagbilhan ninyo. Di lang ako mga boss, madam, marami pong buy and seller na kumbaga maraming buyer na may mataas yung expectation sa surplus dahil akala nila kahit sinabihan ko na 100% good na yung unit, sa akin good pa pero di natin alam talaga. So yun lang mga boss, madam, sa gusto mag-order, just pay my Facebook account Ervin Lopez Flete.
Peace, peace boy, peace joy, peace up, peace.